Magandang araw po. Ako nga pala si Ana, 26 anyos. May asawa at isang anak na. Kakaisang taong gulang pa lamang nitong buwan ng Enero. Isinulat ko ang kwentong ito, hindi lamang para ibahagi sa inyo ang aking karanasan bilang isang may bahay, kung hindi para magsilbing aral na rin sa mga kababaihang katulad ko. Nangyari ito 1 taon na ang nakalilipas. Noong mga panahong sinubok ng kaliwat ka ng obligasyon ang pagsasama naming mag-asawa. Nakapagtapos man ako ng kursong commerce, ngunit may 1 taon rin akong walang trabaho dahil naging masela ng aking pagbubuntis. Wala akong ibang choice ng mga oras na yun kung hindi manatili sa bahay hanggang sa maipanganak ko ang batang nasa aking sinapupunan. Akala ko kapag nakapanganak na ako ay magagawa ko ng makapaghanap ng sideline para matulungan ko ang aking asawa. Ngunit tuluyan akong naging full-time mom dahil mas naging abala ko sa aming baby. Hindi pala ganun kadaling hatiin ang oras sa pag-aasikaso ng bata. At habang tumatagal, ay hindi ko na rin maintindihan ang mga pagbabagong nangyayari sa aking katawan. Minsan paglalaba at konting paglilinis lang naman ng kwarto ang ginagawa ko sa buong araw. Ngunit ramdam na ramdam ko na agad ang matinding pagod na kung tutuusin ay hindi ko naman iniinda nung ako'y dalaga pa. Higit pa roon, nakikitira lamang kami ng mga panahong yun sa bahay ng aking biyanan. Masasabi ko namang naging maayos ang treatment nila sa akin ng umpisa. Minsan ay nagkakaroon kasi kami ng hindi pagkakaunawaan, lalo na sa mga desisyong hindi sumasang-ayon sa mga kagustuhan nila. Paminsan-minsan tuloy ay nahihiya akong gumalaw sa loob ng kanilang pamamahay. Naroon ang takot na baka may mapuna na naman ang mga to at masabing hindi maganda tungkol sa amin. Nasasaktan pa naman ako agad sa tuwing may sinasabi silang hindi maganda tungkol sa aking mister, lalo na sa akin bilang kanilang manugang. Maging sa pagpapalaki ng aming anak ay naging maingat din ako, lalo na't marami silang pinagbabawal. Marami silang mga pamahiin na dapat sundin at wala naman akong magawa kung hindi sumunod na lamang para makaiwas sa gulo at huwag nang mas lumala pa ang usapan. Han, alis na ako. Puno ng lambing akong hinalikan ng aking mister sa labi, habang maingat naman itong hinalikan sa noo ang aming baby. Maaga kasi itong pupunta sa pwesto ng aming RTW o ready-to-wear items sa bayan dahil mayroong pa-event si Mayor para sa mga senior citizen. Kailangan naming sulitin ang kahit maliit na oportunidad para makabenta at makaroling man lang sa maliit naming negosyo. Maliban sa masipag, ay mabait din ang asawa kong si Ryan. Wala siyang bisyo, hindi rin naninigarilyo at umiinom lamang to sa tuwing may okasyon. Pansin ko namang may pangarap siya para sa kinabukasan ng aming pamilya. Kaya nga sa kabila ng hirap na nararanasan namin ngayon, ay alam kong ginagawa niya ang lahat upang maitawid ang araw-araw naming mga pangangailangan. Han, baka naman pwede na tayong makabukod sa susunod na buwan. Mahina ang boses kong tanong nang makasiguradong kaming dalawa na lamang ang tao sa bahay. Tuwing linggo kasi ay sinasadya naming huwag buksan ang pwesto nang makapagpahinga siya at makapagbigay ito ng oras para sa aming baby. Narinig ko kasi kahapon na may mahalagang aasikasuhin ang nanay nito sa bayan kasama ang bunso niyang kapatid kaya hapon na sila makakauwi. Bahagyang kumunot ang noo nito, tsaka na pabuntong hininga. Masyado pang maliit si baby.
At wala pa tayong naiipon mula sa negosyong inumpisa natin. Lihim akong nalungkot dahil sa sinabi nito. Mas pinili kasi naming gamitin sa negosyo ang naipon naming mag-asawa. Habang additional capital naman ang nakuha kong maternity benefits sa kadahilanang hindi lang naman para sa pangsarili naming pangangailangan na pupunta ang araw-araw na benta sa pwesto, kung hindi para sa lahat. Nahihiya rin kasi kaming makatira dito ng walang ambag. Kadalasan, sinasagot namin ang ulam, groceries, at ang buwanang bayarin sa kuryente na kung minsan ay umaabot ng 2,000, kaya madalas kaming nagigipit, lalo na at nagbabayad din kami ng pwesto buwan-buwan. Ayoko namang umabot sa puntong mauubos ang lahat ng mga pinaghirapan namin dahil sa mismanagement. Hindi araw-araw Pasko sa mundo ng pagnenegosyo. Kaya naman ngayon pa lamang ay inihahanda ko ng sarili ko sa maaaring mangyari sa susunod na mga araw. Maraming dahilan kung bakit gusto kong makapagbukod kami. Kahit kasi kasama namin sa iisang bubong ang pamilya ng aking asawa, ay wala pa rin naman akong nakakatulong sa pag-aasikaso ng aming anak. May mga oras pang kailangan kong hatiin ang sarili ko sa mga gawaing bahay at pagsasaing, kahit minsan nasusunog yun sa tuwing umiiyak si baby o ayaw magpalapag. Ayoko namang ikwento ang lahat ng yun sa aking asawa. Baka sabihin pa nitong sinisiraan ko ang kanyang pamilya at dapat ay magpasalamat na lamang kami dahil nakikitira lamang kami sa mga ito. Tiniis ko ang lahat ng iyon hanggang sa tuluyan akong magkaroon ng lakas ng loob nang dumating ang kuya ng mister ko mula sa Maynila. "Kailangan mo ba ng tulong sa pag-aasikaso kay Baby Ana?" Tanong nito. "Ako nang bahalang magsaing at magluto ng ulam. Bumalik ka na sa baby mo." Kaya naman pala palagi kang nabibinat dahil sa tambak ng mga hugasin. Kung bakit ba naman kasi kain lang ng kain ang mga yun tapos iiwanang puno ang lababo. Wala naman silang binabayarang dishwasher dito. Nagluto ako ng may sinabawang matambaka, Ana. Mas maigi kung may sabaw at malunggay palagi ang ulam mo para mas maging healthy kayo ni baby. 2 buwan pa lamang magmula nang umuwi si kuya. Pero hindi ko na malayang gumaan na ang loob ko sa kanya dahil sa kabutihang pinapakita nito sa amin ni baby. Akala ko tahimik lamang siyang naglalaro ng mobile games sa sala. Pero nakikiramdam pala to sa mga nangyayari sa loob ng kanilang pamamahay. "Matagal mo na bang nararanasan to sa bahay? Bakit hindi mo man lang sinasabi sa asawa mong nahihirapan ka na?" Naluluha akong napatingin sa kanya matapos kong mailapag si baby. Hindi ko alam kung anong dapat sabihin dahil ayokong magsalita ng masama laban sa pamilya nito. Pakiramdam ko kasi ay pagod na pagod ako ngayong araw dahil iyak ng iyak si baby dala ng kabag. Kaya gano'n na lamang ang pagpapasalamat ko sa kanya dahil hindi siya nagdalawang isip na tulungan ako sa lahat. "Kuya," mahina ang boses kong sambit na masiguradong mahimbing na ang tulog ni baby. "Salamat po." "Para saan?" "Dahil naiintindihan mo ko. Naiintindihan mo yung struggle na dinadanas ko habang inaalagaan ang baby namin." Hindi nagbago ang ekspresyon ng mukha nito, pero alam kong naiintindihan niya kung saan nanggagaling ang pasasalamat na ginagawa ko. Lumipas ang ilang buwan at mas lalo pa kaming naging mas malapit sa isa't isa. Minsan, habang namimili ako ng diaper at ibang pangangailangan ng baby, ay sumama ito. Kaya nasabi ng mga marites na parang siya raw ang asawa ko at hindi si Ryan. Tumawa lamang si Darren at pabiro silang sinagot. "Hindi ba mas maganda kung 2 asawa? Mas maraming magmamahal at mag-aasikaso." Hindi ako nakaimik. Ganun din ang mga tsismosa na parang natameme sa harapan ng tindahan.
Kung kailangan mo ng tulong ko sa paglalaba, huwag kang magdalawang isip na magsabi, okay? Ayoko sana siyang payagang tulungan ako kanina, pero masyado itong mapilit. Nakakahiya na yata sa'yo. Dapat si Ryan ang gumagawa nun dahil siya ang asawa ko. Sabi ko habang pinagmamasdan ng baby kong mahimbing nang natutulog sa duyan. Hindi ko rin naman masisisi ang mister ko kung bakit ginusto nitong magbukas ngayong linggo, lalo na't maraming taong gumagala dahil fiesta sa bayan. Kung hindi niya kayang gampanan, ako na ang gagawa. Masamang biro yan, kuya. Ikaw talaga? Sabi ko bago pilit na natawa. Mabuti na lang at pumunta ng tindahan ng nanay nila, kaya hindi nito narinig ang sinabi niya. Sinabi ko bang nagbibiro ako, Ana? Seryoso niya akong tinitikan. Dahilan para matahimik ako sa aking kinatatayuan. Hindi ako umimik, kahit pa nagawa na nitong makalapit sa akin. Seryoso ako. Anya habang diretsang nakatingin sa mga mata ko. Darren, nauutal kong sambit nang mapansing halos magdikit na ang mukha naming dalawa. Mabilis na binalot ng matinding takot ang puso ko ng mga oras na yun. Sinubukan kong humakbang paatras, ngunit para akong nasemento sa aking pwesto. Alam kong mali, Ana. Alam ko. Anya habang nakatingin sa mata ng bawat isa. Magsasalita pa lamang sana ako para sagutin si Darren. Pero hindi ko na nagawa nang mabilis niya akong suyuin ng halik. Puno ng lambing at pag-iingat niya akong niyakap na para bang pinapaalala nito ang kabutihan niya sa akin magmula nang umuwi siya ng probinsya. Maya-maya lang ay napakagatlabi na lang ako ng malambing na mapaplos siya sa puson ko. Pailalim, sa manipis kong short, nang pigilan ko siya. Please, Darren Balito. Bakas ang kaba sa boses ko matapos ko siyang itulak papalayo. Alam kong nagulat siya sa ginawa ko dahil namimilog pa rin ang mga mata nitong nakatingin sa akin. Pero kailangan kong gawin yun. Ayokong magkasala sa kapatid mo, kuya. Hindi ko kayang gawin yun sa kanya. Hindi ito nakaimik. Mabilis naman akong napayuko sa takot na baka mapalitan ng galit ang mga mata nitong nakatingin sa akin. Binalot kaming dalawa ng matagal na katahimikan na para bang walang may gustong bumasag nun sa aming dalawa. Asikasuhin mo muna si baby. Mahina ang boses niyang wika nang marinig ditong umiyak na ang aking anak mula sa duyan. Buong akala ko noon ay tuluyan na ring magbabago ang pakikitungo niya sa amin. Oo, sabihin mang may konting hiya at ilangan na sa pagitan naming dalawa, ngunit hindi naman nawala ang kabutihan nito. Marahil ginusto lang din itong dumistansya matapos ang nangyari. May problema ba, Han? Tanong ni Ryan. Nang mapansin itong natulala na lang ako bigla sa aking kinauupuan. Wala naman, Han. Tipid kong sagot. Hanggat maaari, ayokong mahalata ng aking asawa na may bumabagabag sa isipan ko. Kaya sinusubukan ko pa rin maging normal sa harapan nito. Asawa mo ko. Alam ko kung may mali. May hindi ka ba sinasabi sa akin, Ana? Nagtama ang mga mata naming dalawa, kaya napabuntong hininga na lamang ako. Siguro ito na rin ang tamang oras para sabihin ko sa kanya ang lahat. Pwede na ba tayong bumukod ngayon, Han? Siguro naman, may naipon na tayo kahit konti. May diin kong kinagat ang pangilalim kong labi habang naghihintay ng sagot nito. Pero masyado itong mabagal sa pakiramdam ko. Medyo napapagod na kasi akong pakinggan ang puna ng mga magulang mo. Kesyo ganito, ganyan. Dapat ganito ang ginagawa natin kasi maliit pa si baby. Kahit alam naman nilang nauubos ang oras ko sa dami ng mga gawaing bahay na naiiwan nila sa akin sa araw-araw. Kapag sinusubukan ko namang makatulong sa'yo,
at maghanap ng mapagkakakitaan. Sasabihan naman ako ng nanay mo na babibinat daw ako at hayaan muna kitang gumawa ng paraan sa lahat ng bagay. Bagya siyang natahimik na para bang tinitimbang nitong mabuti ang sitwasyon. Kaya ba gusto mong bumukod na tayo? Bakit ngayon mo lang sinabi sa akin naghihirapan ka na pala dito sa bahay? Yumuko ako. Dahil gusto ko sanang ikaw mismo ang makapansin nun at hindi ang kuya mo. Napapagod akong gumalaw ng limitaduhan. Gusto kong magkaroon ng peace of mind, ng freedom, kumbaga. Alam ko kasing hindi ko yun magagawa habang nakatira tayo dito. Pinagmasdan niya ako ng mabuti bago ibinaling ang paningin sa baby naming mahimbing nang natutulog. Paanong baby natin? Hindi ka ba mahihirapang mag-asikaso sa kanya ng mag-isa? Mas mabuti dito at natutulungan ka. Humiling ako habang matiim na nakatingin sa mga mata nito. Hindi naman nila ako tinutulungan sa pag-aasikaso ng anak natin. Oo, minsan nagagawa nilang buhatin si baby. Pero hanggang ganun lang yun. Kung akala mo silang nag-aalaga sa anak natin, hindi totoo ang akala mong yun. Pakiramdam ko ay hindi ko na nagawang pigilan pa ang emosyong matagal ko nang kinikimkim. Si Darren. Si Kuya. Siya lang ang tumutulong sa aking asikasuhin ang baby natin. Magmula nung dumating siya, gumaan na rin ang mga gawaing bahay na naiiwan sa akin. Ang pagluluto, paghuhugas, tambak na hugasin, lahat. Kahit minsan, busy ang kuya mo sa kanyang laptop, humihinto siya sa trabaho para tulungan ako. Bumuntong hininga ako at naluluha siyang tinitikan. Para bang gusto ko na rin sabihin sa kanya, ang isa pang dahilan kung bakit gusto ko nang magpakalayo-layo kami. Iyon ang takot na baka mas lumala pang sitwasyon ay tuloy na kong mahulog sa kabaitang pinapakita ng kanyang kapatid. Kaya nagpapasalamat ako sa kuya mo dahil naiintindihan niya kung anong hirap ang nararanasan natin ngayon. Bumuntong hininga ako tsaka napapikit na lamang. Hanggat maaari, gusto kong iwaksi sa isipan ko kung paano ako sinuyo ng halik ni Darren. Dahil alam kong kasalanan yun sa aking asawa at sa sinumpaan naming dalawa. Sige, gagawan ko ng paraan. Unti-unting lumiwanag ang mukha ko nang marinig ang positibong tugon mula sa aking mister. Ako nang bahalang magpapaintindi sa kanila kung bakit kailangan nating bumukod. Dagdag pa rito kaya para bang nabunutan ng tinik ang aking pakiramdam. Hindi ko napigilang huwag yakapin ng mahigpit si Ryan. Ilang beses ako nagpasalamat sa kanya. Hindi ko mabilang kung ilang beses ko yung ginawa. Matitiis ko bang makitang nahihirapan ang asawa at anak ko? Siyempre hindi. Mahal na mahal ko kayong dalawahan. Kayong dalawa ang buhay ko. Alam mo naman yun, di ba? Mahal na mahal ka rin namin, Han. Isinubsob ko na lamang sa balikat nito ang aking muka nang mapansin ang mga luha kong nag-uunahan na ngayon sa pagpatak. Pasensya na kung minsan nagpapadala ako sa emosyon ko. Minsan hindi ko na rin maintindihan ang sarili ko pero promise, nagpapakatatag ako para sa inyo ng baby natin. Mahirap at talaga namang naging challenging ang desisyong ginawa naming mag-asawa. Hindi ko maipaliwanag kung paano namin naitawid ang bawat araw na kailangan naming gawin ang aming mga responsibilidad habang inaasikaso ang aming baby. Hindi madali ang desisyong magbukod, pero napaka-satisfying nito sa pakiramdam. Nag-umpisa kami sa wala, pero unti-unting nakumpleto ang mga gamit sa munti naming tahanan. Nagagawa ko na ring makapagdesisyon ng maayos, nang hindi iniisip kung ano ang sasabihin ng iba at nang walang mga matang nakabantay sa amin. Pakiramdam ko, habang tumatagal ay mas lalo ring tumitibay ang relasyon naming mag-asawa. Marahil dahil nagkaroon kami ng space para sa isa't isa. May privacy na kami ngayong gawin ang mga bagay na ginagawa ng mag-asawa.
Nagagawa naming makapag-usap ng masinsinan at gumawa ng mga desisyon ng magkasama. 2 beses sa isang buwan naman kung bumisita sila sa amin kasama ang kuya ni Ryan. Siguro para alamin ang kalagayan namin at kumustahin ang aking anak. At sa tuwing nagtatama ang mga mata naming dalawa ni Darren, ay alam kong nagawa na nitong respetuhin ang desisyong ginawa ko bilang asawa ng kanyang kapatid. Sabi pa nga nila, masarap ang bawal. Oo, inaamin kong madaling magpadala sa tukso at bugso ng damdamin. Ngunit salungat naman ang hirap at bigat ng magiging kabayaran nito dahil habang buhay kang uusikin ng iyong konsensya. At bilang isang asawa't ina, hindi ko kayang mamuhay sa isang mundong puno ng kasinungalingan. Kailanman ay hindi ko kayang pagtaksilan ang lalaking walang ibang ginawa, kundi mahalin at alagaan kami bilang pamilya niya. Hanggang dito na lamang po ang ating istorya.